Unfiltered 40s. Hello and welcome back to our podcast. Today we're talking about something people tend to forget once they hit their 40s. Curiosity. Parang expected na dapat serious na lang tayo palagi. No more time for creativity, spontaneity, or even play. But we don't agree with that. Yes, that's the mindset we're challenging today. We're talking about discovering and rediscovering hobbies, interests, and the simple joys that make life more fun. Whether it's pottery, pole dancing, plants, or podcasting, lahat yan, okay, lahat yan approved. Whether you're starting something new or going back to an old passion, this episode is for you. Yes, so today we're sharing stories, laughs, and even a few hobby fails. Plus, we've got a guest joining us today, someone who's been inspiring us lately with her fun take on trying new things. So go grab a drink, make yourself comfy, and let's talk about what lights us up because fun is not just for the young. Welcome Welcome to To Unfiltered Unfiltered Pod. to the 40s. 40s. Talaga Never, magsasabay ever. ever. Ate, ayan. Wait, so diba, magkahalala Hello? naman eh. Tapos si Ray, na-meet mo ba si Ray? Hindi, pero I Eh, know her by, can you hear me? I know her Yes. I by, hear you. by Hello. reputation. Hi! How do you say hello Hi! po in you're in Kazakhstan or Kyrgyzstan? Kazakhstan. Kazakhstan. How do you say hello? Because we're Russian. about the same age, it's Salam. Selam. Salim. Yeah, pero if you're older, something like Salamat Sisba. Mahirap Well, na. we're gonna talk about hobbies. So what hobbies do you have now? And ano yung mga hobbies mo ng bata ka na parang binabalikan mo ngayon? And if ever nag-stop ka and since bumabalik ka, what made you stop? I'm actually wearing something I made. I don't Ah, know if it's super. So I crocheted this. Uh, I don't know. Actually, nung bata ako, ang hobby ko, cross-stitch. Just because my mom used to cross-stitch also. And, ano lang, syempre nakikisali din ako. But, grade school, we were required to do sewing, crochet, knitting even. And I kind of picked it back up maybe 4 years ago mm. when I was still working in Kuwait. It was a project that I did for the shelter there. And it was a question, I don't know, kasi I was working for the Philippine Embassy and we had a shelter for runaway female workers. Mm. And when they get repatriated back to the Philippines, they're given an assistance by the Philippine government worth 10,000 pesos. And it was labeled as something like a business starter pack. But for me, I'm like, well, what can you do with 10,000? Especially if you're a person who has never been a business person. So I'm thinking, yung pinaka basic, maybe you can start a small sari-sari store, but it might not be profitable. Or maybe something, but that's what they're given. And then I was thinking, like, what the heck can you make money with? And then before I left, ito yung sobrang shows my age and my disconnect that time. Kakasimula ko lang sa Instagram and I had a few friends, very few friends. And for some weird reason, doon sa feed ko, may nakita ako na Filipino who was crocheting. And she seemed to be very good at it. Taga Baguio siya. And she was saying, like, selling. Yung mga classmates daw niya, bumibili sa kanya ng mga crocheted clothes. Yung mga wild, mga bikini, like, kasi sa Pilipinas, like, nagsisuma, and I'm thinking, like, well, she's making money out of this. She's just a student and she's Mm. making patterns. So sabi ko, baka meron, baka this is something
for Mm. 10,000 pesos, this is something that they can actually start. So it was a question in my mind at that time na, the heck can I teach people here at the shelter? No, oh, sorry. What can I teach people here at the shelter that can make money with 10,000? So it was a question back then in my mind. So actually, bawal sa shelter dapat yung sharp objects. Kasi, di ba? Kasi these are Pointed. distressed people. Yeah, because it's a whatever you think, it's a facility where you have what 100 to 200 people. They're all distressed, so like yung mental state nila, you don't know. But I gave some of them crochet hooks and said like, okay, this is an experiment. And then I realized like, oh, I have to teach them. you know. So things like I broke the rules, like taught them how uh, to crochet, so sharp object, and then also uh, gave them, pag ako yung nandun sa shelter, I gave some of them like access to YouTube, bawal din, so that we can watch videos together. And then, none of them made any money crocheting, but randomly, some of them would still message me on Facebook, like, ang ending then is they still returned, some of them, most of them, they actually came back to other countries to be OFWs again. But once in a while they would message like they're still crocheting, something. So me taking up crochet again is actually that, like a random thing on Instagram in a question of, can this be profitable? Can I actually teach this thing to another person? Well, hindi. In their case, hindi siya naging profitable. Also, when but I still think na, oh, it's a nice thing to continue. And, so that's how I got back into crocheting. Yeah. Pero It's ate, my gumagawa ka nung ano, di ba? Yung parang, ano nga yun? Amigurumi. finger puppet. Yeah, yeah. Yeah. Mm. Yeah. I also tried kasi I realized so that girl was making money. She's making yung mga kakaibang bikini and mahahalay na damit. Yes, we love that. But Okay. unfortunately, di ba yung mga uh, hindi ako yung I can't make that kasi I can't also advertise it kasi hindi talaga for me. Di ba? Ito nga parang, oh my God, pag suot ko to, di ba, sa Serbia, ginawa ko to. Tapos sa Serbia, pag lumabas ako ng umaga, pagdating ng hapon, nilalamig na ako. Sabi ko, my God, lamigin ako. Hindi ako pwede magsuot ng crochet. Kaya nag-shift ako sa akin yung toys. And also, for me, the way I crochet, siguro sobrang, yung tight ako mag-crochet. Mm. So Oo. for me to make something, so yung tension, like for me to make a big, uh, like clothes, ganyan, hirap na yung kamay ko, tapos masakit na. But for the way I crochet, mas okay sa akin yung toys. You know? Pero basically, yun, hindi ko ma-sell yung kung gagawa ako ng mga bikini, parang hindi ko mapangatawanan. Ate Jenny, before marunong ka na talagang mag-crochet, nasa Pilipinas ka pa lang. Yeah. Elementary. Actually, ngayon ko na-realize, sobrang maganda pala eh, yung elementary na Home uh, economics ba yan? home Oo. economics. Oo, kasi Yeah. the Everyone basic has good things, memories about home oo, economics. Mm-mm. life skills. Kasi Oo. ngayon na realizing, Yes. all of these are framed right now as hobbies, but parang when you look at it, nung tiniisip ko, walang hobby yung lola ko. She just lived her life and she was like sewing, she was also crocheting, like all sorts of the things that are now framed as hobbies. She was Yeah. doing all of them, but mostly just like life skills. And Ano ba? Ako, ang dami ko sabi ko nga kay Pai Yeah, kanina, parang never ako nagpe-prepare sa podcast. Pero today, parang sabi ko, ay sige na nga, maglista ako. Ang dami ko na lista, nakikita niyo ba? Ang haba. Go. Yung pinaka-last ko na something new na ginawa ko, yan, yung crochet. Tanan! See? yay! Ayun nga yun, di ba? Ano to, Yan ba yung amigurumi? Something. amigurumi? Oo. Amigurumi, yeah. Yeah. Oo. Hindi ko kaya to, Ate Jenny. I mean, sige, trinay ko lang, pero
Pero feeling ko hindi ko siya kayang i-maintain kasi ano siya, 'di ba nga, yung tension, tapos kailangan ng patience, wala talaga ako nun. Trinay ko lang, parang okay naman. So, sa akin din, parang feeling ko Ayan, nag-start ano din ng, lang. Sige, go, go, ha, go. Akala, tatanungin ko sana kung nag-attend ka ng class for hindi, that. Okay. hindi. YouTube is the key. Feeling gano'n. Sa akin ano, yun madami ako naging hobbies kasi triny na maging hobbies kasi nga ano siya, dahil nakikita ko sa maraming tao, like yung katulad kay Ate Jenny, yung lola ko kasi teacher siya ng music teacher siya at saka home economics teacher. Plus nung bata kami, lagi niyang pinipilit na hindi ako magkakaasawa kung hindi ako marunong ng mga bagay-bagay. Na sabi ko, kung gano'n din naman pala, 'di ba parang ang hanap ng lalaki, yaya, parang yabs, hindi Yes. ko gusto. So, sa mga gusto niyang gawin ko, ang naging interested lang talaga ako is cooking. So, yan. So, mahilig ako magluto, mahilig ako mag-bake, tas, na turned into like, I actually collect yung mga gusto ko na recipe books ng mga gusto kong chefs or whatever personality. And then I try most of the recipes dun sa mga cookbooks na yun. So yan, gusto ko yan gawin. Tapos yun, pag nainggit ako, ay bakit kaya nila mag-produce ng something, iti-try ko. Tapos pag nagawa ko na, di ko pala bet, ganyan. So iiwanan ko. Kaya ang haba ng listahan ko. Um, tapos, mahilig ako 'pag nagta-travel, gustong-gusto ko na pumupunta sa mga museums, yung mga ganyan. Tapos mag-take ng photos ng mga toilets na pinupuntahan ko. So, oo, iba-iba talaga Pero may mga toilets. interesting na toilets talaga, Oo. no? Try mo Tsaka kasi. kahit hindi interesting, Oo. madumi lang, dugyot. Meron akong Instagram na toilets around the world. Yes. Okay, Ray. Maja-judge ka na. Kaya, What's wrong with you, ay, pero may really? mga magaganda nga talaga. Meron din May ako na, magagandang toilets, pero si Ray kasi Yung sabi, toilets. oo. sabi ni Ray, pinipicturean niya rin kahit hindi Ay, maganda. ano ba? May mga weird toilets din kasi. Ah, masyadong exposed sa maraming iba pang bagay unless nung ano na, mas nakakilala na ako ng mga ibang tao. Tapos ngayon, ang gusto kong i-pick up is yung pag-yoga. Kasi parang feeling ko ngayon na mas tumatanda na ako, mas centered na yung next na mga gusto kong balikan na mga hobby ko sa health and fitness. So, yan, yoga, gusto ko mag-martial arts, mga ganyan-ganyan. Bata rin ginawa ko yun. So, ano lang, nag-try ako ng boxing, try ako Oo. ng ano yun, Thai boxing, mga ganyan. Tapos, yun din, mga ilang buwan, tapos tinigil ko rin. So, nag-collect ako ng hobbies, basically. Mahilig din ako magbigay ng ano, postcards. Kasi gustong-gusto ko mag-collect ng postcards. Tapos nagsisend din ako ng postcards sa mga friends. Pero yun, tinigil ko rin. Ganun lang ako. May something, gusto ko to, tapos gagawin ko, tapos nakakalimutan ko, tapos pipick upin ko ulit. So, ang haba ng mga na-try ko na mga bagay-bagay. Yan. Walang Yung masyadong, mag-try ng mga bago. wala Ay, si Ate wala Jen. ba? Ate Jenny. Hintayin natin siya. Okay. Yun nga, parang kunwari kay Ate Jenny, meron siyang dahilan kung bakit niyo na-pick up. May, Parang siya sa may akin, no, wala masyado. Wala, may, wala eh. may noble cause. Kaya nga. Wala naman si Ate Jenny, nairita na It's siya. always her. Sabihin, ano ba naman, Ray? Sino ba itong ano? Sino mga itong kaibigan nyo? Unhinged talaga yung mga... May pictures sa mga baso. Ay, sa Hindi, toilet. wala siya. Si Ate Okay, Jen ay nawala siya. nag-reconnect kasi may sandstorm sa Kazakhstan. Sa Okay. akin, hobbies ko rin, madami. Actually, hobby ko rin na mag-try ng mga kung ano-ano, like yung mga sinabi ni Ray. Pero I think what has been consistent, like
for me, ang dami ko rin kasi like, yun nga, language, and then, ano pa ba? Crafting, crochet, mga beaded jewelry, as in, like, Yes. yeah, oo, Yun no, na yun, hindi ko yung ginawa. Bracelets, nagbenta pa ako ng mga bracelet, tsaka ng mga, di ba nauso yan? earring. She's back. Hi. Ayan. Ay, Nagkatingin lang kami. Mga earrings, ano pa ba, mga bracelet. As in, like, actually, up to now, meron pa rin ako nung yung mga tools. Ginagamit ko pa rin siya every now and then. Um, pero more for like, like pag may mga natanggal something. But yeah, I still have those. Yung pang jewelry, beaded jewelry making. Mga naalala ko talaga. And, um, nag-crochet din ako, tsaka nag-stitching, cross-stitch, bitch. ayan. Yeah, oo. Tapos, pero ngayon, yung feeling ko pinick up ko is yung adult coloring books. Mm. Kasi dati, ayoko talaga yun. Tapos parang nako-corny yan. Ako, di ba may period na lahat na addict sa adult coloring books. As in like, it was a thing back then. Parang anti-stress or something. Pero parang for now, yeah, parang ngayon ko palang nakita yung value nun. So medyo late to the game ako. Yan. And then the other thing na feeling ko has always been consistent. Sorry, ayan. Going back. Yung sinabi ko sa kanila, yung nag-stick sa akin na hobby would be, dati pa addicted na ako sa internet. Before yung mga website pa lang, GeoCities, ganyan. And then, I went on to blogging. And then, parang for a time, tumigil yung mga pagbablog eh. Kasi 'di ba syempre na busy with school, work, ganon. But when social media, nag-shift sa Facebook, ganyan. So parang feeling ko I'm picking it up now. Kasi there's Instagram, there's TikTok. I mean, hindi siya for me. Kasi mas bata na yung, I think, target audience or mas tech savvy na sila. So in a way, I feel like I'm picking it up again kasi I'm learning all these different tools and how they're being used. So interesting siya for me, pero I feel like it's a continuation of something that I used to do back then na I would constantly journal. At basta gusto ko yung idea na you just write down what happened sa araw mo. Yung parang nire-record mo yung how you're documenting your life basically. If not like daily, at least different periods of your life, and then that's something that you can always look back to. Ayun. Yan. Among other things na like, yeah, yan siya. Ako na ba? Well, hindi ko talaga, parang never ako nagkaroon ng, as in hobby na I stuck with talaga. Diba, nung bata ako, parang pareho lang din kay Pai. Nag-try din akong mag-vlog, pero sandali lang din. Tapos, na-realize ko hindi ko siya talaga interest. Tapos, hindi ako nag-cross-stitch ako, pero hindi ako nag-crochet. I mean, nag-try ako. Alam ko yung kaya kong gumawa ng isang line. Pero pagka hindi ko na siya kayang up to dun lang ako talaga. Pero hindi kayo nag-school project, di ba? Kasi yung alam ko yung Hindi, yung project namin sa school. lamesa dapat, or yung, alam mo yung Hindi, bag alam na mo uso yung yun. parang doily. Hindi ko alam kung Nag-doily din kami. Yeah. Kami na First ganun. quarter, second quarter, third quarter. para siyang ganon. Tapos, nung home economics, sumali ako sa contest. Nanalo ako sa contest ng corsage making. Tapos, di ba magko-corsage ka kapag prom? Tapos, nung bata kami, dahil nga nasa dorm, hindi naman din ako natutong magluto talaga. Tapos, pero I think, yung pang interest ko, yung magbasa-basa rin ng mga blogs ng kung sino-sino. Ganun yung, I think, nag-start. Tapos,
mahilig ako sa nood ng concert. Ayun, nanonood ako ng concert sa Pilipinas. Pop music lang, pop or alternative, ganyan, music. Tapos, I think, ano ulit yung tanong? What are my hobbies now? Oo, ano naman, may mga Hindi, iba pa. unlike ni Ate Jenny na parang nagamit niya yung hobby niya talaga for a noble cause. Wala akong hobby. Tapos, dahil nung COVID, and nung nag-move kami dito sa Australia, doon ako natuto talagang magluto. Tapos ngayon, medyo interested talaga ako na Oo. magluto na, and recently nagbe-bake na ako from scratch, dati hindi. Tapos Ah, nung COVID kasi 'di ba everyone is making sourdough, yung sourdough na Yeah. hindi ko hindi ko siya ginawa pero gumawa ako ng siopaw from scratch. As in, siopaw. kasi puro mga Pilipino yung gusto ko, yung mga nami-miss kong pagkain na Oo. hindi mo siya makita. Pandesal. I think nagpandesal ka. Oh, nagpandesal din ako, 'di ba? As in, nagpandesal ako, tapos yung egg tart. Yung Mm. egg tart, as in, 'di ba nagtatanong pa ako, ano yung pinakamagandang pie crust na recipe, yung ganyan na alam nyo. So, doon talaga ako nag-start nung COVID na mag-start na maging interested sa pagluluto, tsaka ano pa ako doon, naka-maternity leave ako noon for that whole year. So, pero doon din nag-start yung obsession talaga yun, no? Yung medyo ang hobby ko ngayon, parang katulad ni Pai, medyo addicted din ako sa internet, pero more so sa content ng BTS. Kasi sabi ko, yan yung addict ako with their content. Um, so Now, for, ha? until now. Pinaka-break Until sila now. eh. Oh, since COVID until now, medyo ito yung kasi dati nanood din ako ng mga, mahilig din ako sa mga rom-com, telenovela, yung manonood ako ng Turkish drama, Oo nga. Turkish rom-com, oo. Sobrang haba niya, as in parang 50 episodes na 2 hours each episode. Ganyan. As in, hindi ko alam paano ako nagka-time na matapos yun. So, nag-Turkish drama, aside from Korean drama, yun, as in, yun yung mga yung talagang nag-take ng time ko before. So ngayon, dahil may anak na rin ako, parang recently ko lang din, parang yung kay Pa, yung coloring, kasi mahilig siya mag-color. Tapos naisip ko, parang therapeutic din talaga siya. So bumili ako ng adult coloring book din. Tapos gusto kong bumili ng magagandang markers kasi, well, maraming gifts kasi marami kaming gifts na nakukuha for her. So, pagka nagko-color siya, magko-color din ako. Tapos naisip ko, very, very relaxing. So yun yung mga, yun yung parang recently nagte-take ng time ko, is watching YouTube or um, movies or drama or magbasa ng book na, pero yung very mindless na mga stuff. Yeah. Kasi sa Ah, work, medyo heavy na rin yung work eh. So, parang kailangan ko ng break from that. naalala ko lang. Oh. Naalala niyo no college? Precious Hearts Romances. High school yung ata pa eh. School yun. Hindi, wait lang, college. Bumibili ako sa 7-Eleven. Ay, ikaw. Nasa maayusin. Speaking of books, kasi I'm also trying to read as many books again as I can. So, parang I'm picking up on that hobby. Tapos, yun, yung mga bagong authors ngayon na may naman hindi pa sila mainstream before. Like, pero same, like mga love stories. Parang, kasi wala na ngayon yun eh. Yung mga, ano, 'di ba? Yung, yung mga teens na, love stories. Parang nag-Wattpad na sila. So, pero meron pa rin mga anong pang tawag? Yun, parang rom-com na books. Tawag sa kanila. Anyway, mga love stories na books. So, yun, another hobby na feel ko I'm picking up right now. Mga Emily Henry. Um, yeah. Sorry, naalala ko lang siya ngayon.
Kasi feeling ko rin, sa akin sign na sobrang dami kong mga pinaggagawa na sometimes, okay, gusto kong pick up, sometimes hindi naman. When na nag-collect ako ng hobbies, ang evidence ay ang dami kong abubot na, alam mo yun, saan to nanggaling? Like, ang dami kong mini blocks, Lego, and those other brands. Kasi may time na yan lang ginagawa ko. Yung masakit na yung feeling ko nagrarayuma ka na. Ang sakit-sakit na kasi ang liliit nila, yan. So, ang dami ko na build. Tapos, maraming libro. Tapos, mahilig kasi ako dati kapag nagta-travel, I try to find, ano tong mga fairy tales, yung mga storybooks, mga children's books ng iba't ibang bansa. So, meron ako from Bangladesh. Pero tinatry ko maghanap ng English version kasi wala yung sense kung salita lang. Yeah, wala masyado dito. Wala. Wala masyadong English. Yeah. Walang English. Wala bang malaking expat na community sa Kazakhstan? I'm thinking, Expat community nila are mostly Russians. okay. So, In Almaty. So, meron mga ibang books in English. So, actually, yun yung weird. So, I want also to pick up reading again. Actually, some hobbies I gave up. No COVID, hindi ko alam for some reason. Nag-start ako listening to podcasts. But unfortunately, I joined the true crime, tribe. Ayan, si Ray. Oo, yung parang as if you don't, parang as if kulang pa ang trauma sa buhay mo, no? 'Di ba? Yung parang dagdagan mo pa. Hindi ko alam kung parang sa akin parang, "Hay, hay, buti na lang ako buhay pa." Parang gano'n yung reaction ko, yung parang, "Siya namatay, ay buti na lang buhay pa ako." 'Di ba? Yung parang gano'n. Sabi ko lang, lahat pinag ko, lahat. Parang sinabi finally nung asawa ko, parang kasi parang nape-predict ko na, parang sinabi ko rin na, "Ay, yung I think yung kapitbahay natin murderer, lahat na, yung lahat." Tapos 'pag nanonood kami ng mga movies, ay alam ko na talaga yung ending kasi ganito yan. Basta parang sabi niya, "I think it's not normal anymore." 'Di ba? So sabi niya parang, "What are you listening to?" Tapos tina-try ko pang itago kasi 'di ba yung parang sabi niya hindi healthy, 'di ba? Sabi ko babalik ako dun sa books. Tapos na-realize ko, wala masyadong books dito na ano, siyempre yung Russian ko yung pang basic lang. So, as much as I would like to, I'm trying to learn the language, pero parang hindi ko pa kayang magbasa masyado. So, uh, even just finding books here in English, yeah, it's kind of difficult. Akala ko nga dun pa ako nung nag-transit kami sa Dubai, no, not Dubai, Abu Dhabi. I thought I would have time to look for books there. Ganun siya ka-ano na, parang, magta-transit ako dun, baka may English books dun. But eventually, I found a book here na English. Yun, and then, ang style, supposedly, I started with a uh, like former housemate then, we're going to do like a read along, but not a read along. I'm gonna read the book, highlight, and even write the book and send it to her by post. Kasi one of the things na we always say, oh, mag-book club tayo. Yeah. But then it's a question of what's available to you. Um, kasi I have a Kindle since Mm. matagal na, pero uh, sometimes I just don't pick it up. I don't know why. Mas gusto ko pa rin yung yung physical book. Actual book. So I said, and then I like kind of like the idea of reviving the post office. So I Mm. actually have, I remember Pai sent me when I was in Kuwait, he sent me the book, a book. And that really, really made me happy, like receiving something by post. And now that I'm away, like, you know, uh, like sending or receiving something, it's kind of nice, yeah. So, yeah, diba? So that's one of the things, like, I would like to take that as a hobby, like writing, like physically writing something and sending it by post. So this is one of the things that I'll combine. Yung force me to read because somebody else is waiting for the book physically to get to Yeah. them. Pero naalala ko ate, meron ganun, di ba? Yung may club na magsisend ka ng books. Yeah, I used to do that. Yung book mooch that Mm. I don't know if it's still alive. You would list, and yun,
ililist mo yung mga gusto mong libro, tapos ililist mo yung mga libro na gusto mong ipamigay. So before, I joined that for a while. Ngayon, hindi ko lang alam kung, syempre, dahil nagpalipat-lipat na ako ng bansa, hindi ko na, ang dami kong actually, ganyan guilt ko din eh. Yung, marami akong nabiling yarn nasa Pilipinas. Kasi nung nandun pa ako, nag-try ako. So, ngayon ulit na we're moving back to Serbia, nagmamadali akong gamitin yung ibang yarns ko dito and to actually make something to give away. Kasi may mga nandito ko. So, yun lang yung downside ng you have hobbies. You tend to accumulate things and then like, um, like, but sa ano ka na lang, iniisip ko na lang, well, it's meant to be, it's like art. It's meant to, at least what I make, right? It's meant to be given away. So, Yeah. kahit na it's not for selling, But pag nagka-hobby nga, yun nga, the downside of it is you spend money also. Yeah. Spend money, you collect stuff, puno na bahay Yeah. mo. Ganyan. Mga pagkita Eat ako my ng nanay ko, jar! mga beads ko nandito pa, yung mga tali, mga kung ano. Pag mga crafting, diba? Yeah. Pinapaalala ni Adi, kombucha. Kasi for a time, naggagawa rin ako kombucha. Mga ganun. Kung ano-ano talaga. As ginawa ko. Gusto ko yung book mo. It's still alive, Ate Jen. So, I might Yeah. try this one. Kasi same thing eh. Kasi I started actually sending postcards. Hindi pa nung nag-start ako mag-travel. Pero nung when I started living in another country. Tapos whenever I receive postcards from people, kasi naging habit ko yung pupunta ako ng mailbox every day just to check. Tapos parang masaya ako Mm. talaga. Sobrang masaya ako pag nakakatanggap ako ng postcard or kahit ano lang from people from anywhere. Tapos, kaya ako nagsisend lagi. Start sa mga tao na, hoy, baka naman isa sa mga kaibigan ko makaisip mag-send sa hindi ko alam kung, nag-send naman yata si Bugs, I think, nag-send sa akin. Si Pai hindi, charot. Correct. Ano yun? Pag nagta-travel, hindi ako nagsisend. Nagsisend din ako ng postcard pag nagta-travel. Kaya lang ilang taon na akong hindi nagta-travel. Laging sa Pilipinas lang. Pero pwede kitang, sana pala nag-postcard ako sa Pilipinas. Send kita uli ngayon, for your birthday. Kasi sinabi mo yan, go. Sobrang dami nating hobbies. Coffee collector. Hobby collectors tayo. Yun yung hobby natin. How do we think these hobbies affect our well-being? Wait, ako na lang. Well, obviously, I picked up yung mga hobbies na low effort. So, parang feeling ko talaga anti-stress sila for me. Kasi, like yun nga, yung mga adult coloring books or reading books or podcast. So, mas talagang pang relax talaga sila and pang clear ng mind. Although nakaka-guilty rin minsan kasi parang you will think na, oh no, it's a waste of time. Kasi, lalo na kung, di ba, yung may high functioning anxiety ka, and you're always looking for something productive to do and they're considered not productive in a way kasi wala Mm. naman talaga silang actual result or outcome apart from yan. At least, to me, hindi siya concrete na, hindi siya actual. But meron, I mean, like, you come up with a jewelry, but it's not as useful as, like an actual jewelry or whatever. Pero, na-realize ko na rin over time na parang I don't wanna feel guilty about this kasi nakakatulong talaga siya sa akin kasi hindi ako nasa-stress. Nakakalimutan ko na stress ako. Parang I don't wanna think about work. So I'm just gonna pick up a book and like for this entire weekend, that's all I wanna do. I don't even want to like, engage in conversations or discussions. Gusto ko lang ng alone time, me time. And yun, parang feeling ko na clear niya yung head ko. And then I can like do other productive things again. So, yun siya mainly for me. And then like I said, yung
since I like documenting my life, kahit na wala naman talagang interest, alam mo yun, and I tend to like put it out there, whatever. Ah, parang for me, sometimes when I think about it and when I look back, ay, okay din siya. Kasi, yun nga, parang natatrack ko kung ano yung mga pinagagawa ko 10 years ago. And then, alam mo yun, parang something to look back talaga. And then try to remember like what kind of person I am back then. Medyo narrative therapy siya in a way. Kasi nafo-force ako na hindi naman mag-reflect all the time, pero parang, okay, ganun pala yung mindset ko at that time. I think ganito siya or this is a memory na I remember. Siguro kaya ganyan or that maybe that explains how I feel right now. Parang ganun or yeah. So, those are the two things top of head na feeling ko impact or result nung like whatever hobbies I picked. Yeah. Sa akin nung dati, ano siya, yun nga, quiet time, parang alone time, picking up new skills, ganyan. Pero this time around, bilang nasa phase kasi ako na I'm not really working regularly. So, sometimes I choose hobbies to come up with something yung sa'yo hindi siya productive. For me, the other way around, like yun yung nagiging evidence na productive ako today kasi meron akong ginawa. So mas ganon yung effect niya, yung ginagawa niya sa akin. Kaya rin siguro I tend to pile up on, different things. Tapos mas gusto ko nga ngayon yung physical kasi mas nakikita ko, ay, ito yung ginawa ko today kasi wala akong ginawa, wala akong trabaho, 'di ba? So, having something na, ito yung outcome, yung output nung hobby ko. That's something that I look forward to. So, yan, ano lang, parang siguro to make an excuse na, okay, productive pa ako. So, kaya I'm doing hobbies. Ganun ako mamili ng hobbies ngayon. Um, Yun, tas ano rin nga, tama, ano siya, hindi siya yung progression, yung hindi ko siya nakikita na, dahil naging ganito yung hobby ko from here to there, from point A to point B, nagkaroon ako ng, ano siya, ibig sabihin, nag-progress din ako in terms of skills or yung kwento ng buhay ko, hindi siya ganon. Talagang pabalik-balik. So yun, ganon ko siya nakikita, parang mirroring kung ano rin yung state of mind, state of yung physical, ano ka rin, condition. Kasi when I pick up yoga or do something more na fitness yung hobby ko, I also feel na, mas healthy ako ngayon, physically healthy ako. Tapos if I pick up, reading, mas mukha akong nag-iisip ngayon. Hindi naman hindi ko siya tinitignan. Pero I was really hoping na yung mas nagiging impact ng hobby sa akin. Yung katulad kay Ate Jen, yung meron siyang contribution to something else. Baka ito, sorry, Sustainable. I'm thinking right now and then rediscovering perhaps it's a way picking hobbies for me is something to parang ginagawa ko siyang tawag dito, escape mechanism sa protect yung sarili ko from outside world. Kasi nga nawawala ka sa outside world eh. Suddenly you're just nag-zoom in ka sa isang particular na activity. And then nade-detach ko yung sarili ko. So yun yung nagiging effect niya sa akin. Ganun din yung feeling ko Selfish. rin, I think. Yung sinulat ko nga ngayon na feeling ko yung hobbies ko is escape or para pan-distress. Kasi parang at the moment, dahil nga may 5-year-old ako, parang yung daily life ko talaga is revolving around, parang sinabi ko na to doon sa mga past na podcast is, yung mental load of just maintaining the household, yung anong magagawa ka ng menu for the whole week.
nakakainin ng anak mo, 'di ba? Yung parang o kaya yung isusuot niya for the whole week pagpasok siya sa daycare, ganyan. Tapos, ano yung kulang sa pantry mo, ano yung mga daily stuff. So, I think yung kaya ako medyo at the moment hindi stuck lang on like watching yung The watching ng mindless, sabi mo. yung watching YouTube, ganyan. Tsaka yung mga madadali, yan tama, yung mga yung mga low effort na mga hobbies. Kasi wala na din akong energy to do something something na mas may effort, yung parang ganun. Yung cooking kasi wala akong choice, 'di ba? Parang merong mga days talaga na gusto ko like maybe when I was on leave, naggumawa ako ng cake, 'di ba? Gumawa ako ng bagong cake na hindi ko pa nagawa. So, tapos after that, last week, gumawa ako ng brownies. The first time kong gumawa ng brownies na ibang recipe, ganyan. So, meron, feeling ko magpa-find time ako kung meron akong energy to do it. Pero yun, I think it's more like an escape. And I think it's more, parang yung at the moment is, kunwari may time ako like this podcast is one of my new hobbies, I think. Yung, eto, di ba, something na I do just for myself. Hindi ako nanay, hindi ako asawa, hindi ako, di ba? It's just I'm just putting out what I'm thinking Mm. na right now, yung ganyan, medyo spontaneous yung dating. So yun, like yung obsession ko with BTS is something that is just mine, yung parang gano'n. Hindi, although feeling ko na brainwash ko na yung anak ko. Kasi siya rin, alam na niya lahat ng kanta nila and parang siguro in the future, gusto ko rin yung sinasabi ni Ray na mag-focus on fitness. Kasi nag-yoga ako before, parang hindi, I think ang gusto ko talaga mag-run. Gusto ko na running outdoors. Dati ko pa siyang ginagawa kahit nung saan. Tapos nag-stop lang ako for a little bit. Tapos ngayon, I think I wanna go back Yeah, to nag-run ka. Naalala ka may running nag-run, phase. nag-running talaga. Gusto ko talaga ng running. So, I think in the future, yun yung isa sa gusto kong gawin ulit. Yeah. For me, yung hobbies, because ako, when I got married and moved, so for me, I lost my job. And so for me, like most of my life, I was building, it wasn't really a linear career, but it was a major source of identity for me, like who I am. And now all of a sudden, I'm moving to a new country, and now I have this uh, far from friends and family. So for me, parang hobbies, naging way ko siya ng like, who am I again? Like, so, but Yeah. without my work, what am I interested in? Diba? Parang without work. And I'm thinking also, so actually ngayon, like, so like I have a garden. It's something that my dad taught us. Like, okay, like it's his manifest. He's not a very religious person, but it's his manifestation of faith. You know, like something that you put in the soil will grow, and you just believe that it will grow. Like you don't even know the chemistry that goes into it, but it grows. So like it's something, a very faithful thing to do. That's something God does for us, you know. So I keep that tradition. Like, okay, planting. Yeah, we've taken up bird watching, you know. So we're feeding the sparrows here, and we've named them kung anong pangalan. Ganun. So so for me also something, so it's a way to establish identity, like who am I now? So it's okay if I'm thinking, it's okay if to pick up so many hobbies and to drop them as fast, because you're figuring out, oh, it's not, last year I said, oh, I'm gonna try yung mga talo-talo. Ewan ko ba si Instagram ko ano feed sa akin. So I tried, yeah, I brought it home. And then sabi ko, ang baho naman ito, talo. After, di Talo. ba parang,
oh yeah, sabi ko pa, ano ba naman itong mga problema nitong mga taong to? Why are they putting this in their faces? Sino ang ba ako? Yeah. Hey. Ah, oh my God. Hindi ko siya kinaya. Pero I'm so fortunate that I have a husband who's like, okay, like whatever you do, Yeah. di ba? Parang basta don't overspend much, you know. Like he always says like, oh, it's a positive. If you learn something from it, and it will always bring something positive to us, you know. So for me, like it's a way of establishing identity. Pero natatawa lang ako sa inyo kasi you're saying you want to go into yoga and into like running again, and I'm already entering my Tai Chi age. Nakakaloka. And I skip 40s. Ibang podcast dapat yata yung pinuntahan ko. Meron akong pinaka-obsession ngayon, sabi ko, kasi na Go. I used to do Pilates and yoga, Hmm. pero nung nag-move ako dito, I somehow stopped. Uh, Although I still follow some accounts and I still do it occasionally, I just feel like yung yoga practice was not enough anymore. And then when I went back to the Philippines, yung nanay ko was doing something Indonesian. So she has this online group, Tetada, they're doing something. It's like a Tai Chi but Indonesian, Ah, you talaga. know. And then we went to a doctor and we were assessed. Oh my God, she's more flexible and she's like 76. And sabi ko, kakahiya naman ito. So sinabi niya, and it has a whole theory behind it of energy flow and healing. And she occasionally messages me that her group is actually sending healing energies to me. Like, oh, thank you. You know, so for me, parang uh, nung I started reading about it because I don't know, may nakita ulit ako about EMFs and energy and like we're all energy and like the Yeah, physics of yeah. the human being, and then ay nako. So I started going into it and then I finally like, okay, maybe uh Instagram started feeding me Tai Chi and I'm like, okay, it seems like I'm skipping the yoga now and I'm moving on to my 80s and learning Tai Chi. Diba? So I think for me, I'm always thinking I should have a hobby that feeds my mind, hobby that actually feeds us. So that's why I still continue to garden. And still looking for a hobby that will enhance my relationship with my husband. So, you know, because we're very different, but I'm always saying like we should have a hobby na hindi lang yung eating out Mm-mm. together because we're getting fat. And uh, a hobby also hopefully like to make money. So like Yeah. all areas of my life, and then a hobby that takes care of me. Alam mo ba, I'm doing Qigong also. Yeah, Oh, 'di ba? Gusto ko sana nag-try, yun yung hobby namin ng husband ko kaso nga lang ayaw ano, niya. Katrinay ko si Adi ayaw. Bored siya. oh, nag-try siya several Oh, times and then sabi niya tapos umalis siya. So, nilayasan ako, kakainis. Okay, last question is what's on your hobby bucket list? Ako na mag-start. I think gusto ko rin yung sinabi ni Ate Jen talaga parang holistic nung naisip ni Ate Jenny na oh dapat may hobby. Yeah. Pero matagal na namin din pinag-uusapan na dapat may hobby kami ng Together. ni Robbie para alam mo yon something to you keep the relationship going or enhance your relationship with your husband. Tapos naisip ko ngayon kasi merong at least kami ng daughter ko nagko-color, 'di ba? Nagko-color kami, meron kaming I mean, we do things through play. So yun, I think magandang connection yun with her. Pero for me, I think one of the things that I want nga to focus on is my health and fitness. So, gusto kong bumalik sa running. Gusto ko something, wala ako talagang sports, pero sana pagka nagka-time ako, makaisip ako ng sport. Gusto ko rin ng matuto ng bumili din ako ng ukulele dati. Marunong akong mag-gitara pero very basic. So, Oo nga. gusto ko siyang matutunan before. So, gusto ko ng, I think, isang musical instrument.
eto yung gino-goal ko siya kasi alam ko na pagka nag-enroll yung anak ko, baka madamay ako, yung parang gano'n. So yun yung mga things na I think I wanna do is, something na musical instrument, something na for Robbie and me, and something na, for fitness. Yun. Ako rin, Man similar sa hindi kasi fitness. ako hindi rin ako outdoorsy, hindi ako ma-camping or hindi rin ako mahilig sa hindi rin ako mahilig sa tao. So, parang kung merong hobby na ako lang, Yeah. yung or yung mga taong gusto ko lang, dun ako, yun yung gusto ko, hobby. Oo nga, ang hirap kasi eh. No, ang hirap Sabi nung ko, mahirap yung may ibang tao. Kaya nga the whole time hindi ko naisip yung sinabi ni Ate Jenny, o nga pala may asawa ako, nakalimutan ko siya. Nakalimutan ko siyang isipin. Pero ngayon may aso kami, kaya napipilit na niya akong maglakad. He's also European, so I can imagine Ate Jenny, like, since I met him, like, kapag ka naglalakad, sabi niya, madali lang, malapit lang. Tapos mamaya 20,000 steps na kayo. Like, yan, source yan ng away namin dati. As in, Diba? Bakit? Sabi ko, nagtrabaho yung mga magulang ko para hindi ako mag-death walk. Bakit ako Oo naman. I really like baking and cooking. Uh, na hindi lang siya as often as before kasi kinakain namin. Pero feeling ko siguro soon or maybe next year, gusto ko kasi siyang gawing mas gusto ko magpunta ng pastry making school, mag-attend para to really like do it, you know, like Professionally. oo. Basically, ang point ko is something for fitness and yun, outside of myself. Siguro naman pwede kong isama si Adi. So, siya lang kasama ko dito sa bahay namin. Plus the fact na I live in Montreal. I don't have many friends here. I only have like 2, 3 friends na I don't see very often. So, yun. So, mas concentrated talaga sa akin at saka sa asawa ko. So, yun lang. Anyway, maybe if I move to another place or I move back to the Philippines, I think I would like to have some hobbies na I could do with friends and my family. Ako yung gusto ko matry uli. Pero I mean, gusto ko talaga na walking for fitness kasi hindi naman talaga ako runner, 'di ba? Pero feeling ko na enjoy ko lahat yung times na yung nung nag-visit kami kay 'di ba, yung mga bushwalking, ganyan. Eh, kasi wala naman masyadong nature park dito na protected, 'di ba? So, if ever mas ano siya like mountain hiking talaga. So pero okay na sa akin yun, yung mga trekking, yung mga ganon or just walking I think in general. Kasi ang init talaga ngayon dito. Dati ano pa 'di ba? Um parang carry pa eh. Pero yeah, so depende talaga sa weather. Yeah, so yun. I think yun yung gusto ko matry. Anyway, ayun. Tapos, if ever, gusto ko rin ng something food related. Kasi yun nga, iniisip ko talaga yung mga times like na enjoy. Like yung mga winery visits, tapos you're learning, 'di ba, yung mga food, wine. Parang, I mean, hindi kasi siya common dito sa Pilipinas, obviously. Yun, oo. 'Di ba? So, maganda if you're in other places. Yun, yun yung mga parang gusto ko pang i-explore. Wait, So, naalala ko lang connected dun sa trail hiking and bushwalking, whatever. Pero yung mga parang mushroom foraging, alam mo yung mga yeah. parang masaya siya. So, yeah. Like, na truffle hunting, mga gano'n. Yeah. Nakita ko lang. Anyway, go. Nakakatakot lang baka kung ano yung makuha mo, diba? Poisonous naman. Yeah, dapat kasi, dapat alam mo, diba? Kailangan. Ay, patest mo muna sa ibang tao. Yeah. Oh, they didn't die. Ang sama. Ay, they didn't die. Sa Serbia, yung may mga ganyan din pag summer, may Hmm. mga, not mushrooms, pero yung
even kaya miss na miss ko yung kangkong eh. Bakit wala na ng kangkong sa buong mundo? May mga ano sila, may mga dahon-dahon sila na they only eat during spring. Pero Mm. you have to be careful daw kasi may two varieties and one Yeah. is deadly. Tapos ako parang, ba't ako bibili pa, di ba? Hindi ko na ina-try yan kasi hindi ko siya kilala. Baka hindi niya alam ang ginagawa niya. Baka pumunta lang siya sa likod bahay. Di Tapos ba? Tapos namulot, nagbenta. namulot, tapos nagbenta, tapos ako pa yung mamamatay. Eh, hindi ko din alam kung tama ba yung variety na nakuha niya. So, I've never tried it. So, sabi ko, balik ang kangkong. We need kangkong. Actually, kaya din ako nagtatanim. Kasi I just miss some of the vegetables. Even Yeah. in Serbia, yung mga wives of, yung mga Filipina doon, uh, summer, everybody starts planting and then there's a group to exchange. You wouldn't believe like people missing things like ampalaya and okra. And there is a market for it. Like, kaya ako din parang, yun yung ano, kapag balik ko doon, I want to plant. And para naman hindi lang ako yung buyer. Like, I can also contribute to the exchange. And then lately, na-obsess ako dun sa ano, book binding Mm. because yung husband ko may gusto siyang gawin. Yung unang trip namin to Georgia, he started making a magazine. Mm. And tamad lang ako kasi sabi ko, ay nakalimutan ko na yung ibang pinuntahan. But we want to print it and save it as a magazine and then we want our future travels documented like that. Kasi ako masipag ako sa Instagram na hindi siya nagpo-post sa Instagram. Pero na-realize ko with all of the deep fakes and all of the stuff, like maybe some of the memories shouldn't be online anymore. And also parang saturated na rin kami sa like online things. Parang gusto ko naman minsan may something physical ka na hinahawakan. So I'm thinking like book binding would be nice. Yung to print the memories and bind it nicely. Tapos, it might be something that we will enjoy together also. Kasi may na-excite siya, may nakita ko nagbo-bookbind na naglilino cut. And it's something na he was interested in dati pa. Ako yung parang, lino cut, ano yan? And then, nung nakita niya yan, so it's something that possibly we will enjoy together. And then, I would, I really need to like start my physical activity again. So I guess like fast forward to my 70s and I'm gonna do Tai Chi. You know? That's it. Pero feeling mo, mas marami kang magiging activities when you move to Back Serbia. to Serbia. Um, I think, oo, kasi part of the thing that's holding me. So uh, before we moved here, I also started sewing my own clothes. Mm. Kasi, even before, so I realized, di ba sabi ko nga, crochet just doesn't do it for me. Lamigin ang likod. Ang lola nyo lamigin. So I can't make clothes. But, so obviously ito, I just like it because of the flowery and whatever. Medyo delusional pa ako nung time din na yun na I was thinking like, I'm gonna crochet my wedding dress. Syempre hindi natuloy. Kasi, kasi mahirap siya, diba? But, even before, nung bata ako, parang my aunt, she makes clothes. Di ba nung 80s naman, wala masyadong ready to wear. So, we used to wear dresses na made for us. And tinuturuan din niya kami once in a while. So, nung sa Serbia, yung mom ng husband ko, meron siyang sewing machine. And then I started buying just yung mga bedsheet na like cotton. And I started practicing with free patterns. Pagbalik sa Serbia, yes, then I have access to the machine. And definitely, like more, uh, ang ano kasi sa hobby din, you're producing things, somebody should consume them, right? So, mas may friends doon. So, mas may opportunity to share na for here sana, it could have been a venue for us to make friends, but just priorities were different. Yun pala, part of my bucket list.
So I started learning Serbian. I also started learning Russian here. And then I just I'm amazed by people here na they're Multilingual. multilingual. Sobra. Because one person can already, by the time they're speaking at least three languages, maybe not perfectly, but most of the students of my husband speak three languages. And plus fourth would be English. Yeah. And yeah, so parang, oh, ako, dati proud na ako na marunong ako mag-English. True. Then it has opened a lot of like opportunities for me, di ba? But na-realize ko parang, minsan na nasa-sad ako na parang hindi ko na-maximize dito kasi hindi ko alam, hindi ko na-pick up agad yung language. Pag yung husband ko na-activate niya yung knowledge niya of Russian. So I have a theory na since I took Spanish in college, like 9 units, maybe if we go somewhere, I can activate it. So I'm thinking I want to, in addition to learning, being fluent in Serbian, I want to continue studying Russian and try to activate Spanish again for me. Kasi parang, ay, hindi lang pala, like, akala ko okay na na English lang. But other people are like, boy, multilingual, and it's fascinating for me. Like, you know. Sali rin ako doon sa Spanish. Yeah. Kasi gusto ko rin talaga. Hindi ko na natuloy eh. Pero nasa A1.3 na ako nung nag-ano ako uli Instituto Cervantes since I got back from South American travel. And then I had a break before going full-time work again. So during that time, I was taking Spanish classes. Tapos nag slide back na naman since na busy sa work. Pero eventually, it's really something na I want. Like if not Spanish, another language. Babay muna tayo kay Ate Jennifer. Magbabay tayo kaya. Yan. Mag-sandstorm ulit. Tama ka ulit next time. Baka pwede ka ulit next time. Oo. Mas kailan man yan. Na-serve ko na siguro. Nasa Serbia Hindi ka naman, na. we still have a month to go here. Yeah. Yeah, before we move back. Yeah. Pero I'm happy that nag-podcast tayo. Napagluto ko yung asawa ko. May purpose. Merong kinalabasan. Oo. And that brings us to the end of another episode. Sana this was your little nudge to be curious and playful again. Whether it's something new or something you've always wanted to try but never had the chance, or an old hobby na matagal mo nang gustong balikan, ito na yung sign mo. Go for it. Just because we're in our 40s doesn't mean na tapos na ang fun for us. Baka ngayon pa nga lang nagsisimula. So, say yes to the dance class, the weekend workshop, or that random hobby, or the weekend inuman that you've been curious about. Joy counts, and it's a reason good enough for you to start something new. And huge thanks to our guests for joining us today. And thank you so much for listening. If today's episode made you smile, laugh, or even say, hey, I needed that, we'd love it if you shared it with a friend. Catch you next time. Bye. Unfiltered 40.